Standing ovation ang natanggap ni PBBM nang ipanawagan niya ang pag-alis sa system loss charge sa kuryente. Ang tanong, kailan kaya ito mararamdaman? Narito ang agenda report ni Che Sulit. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Sa kanyang SONA kahapon, pinaaalis na ni PBBM ang system loss charge sa kuryente. Pero ayon sa Energy Department, mahaba-habang proseso pa ang kailangang gawin bago ito maisakatuparan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng umabot ng halos 1 taon o bago ang huling SONA ng Pangulo bago pa man makamit ang mga reformang inilatag. Pero ano nga ba ang tinatawag nating system loss at bakit ito sinisingil sa mga consumer? May dalawang uri o parameters ito, ang technical at non-technical losses. Nangyayari ang technical loss habang dumadaloy ang kuryente sa mga kable at transformer. Ayon sa DOE, kapag kulang sa kalidad ang equipment at infrastructure na nagpapadala ng kuryente, nako-convert ito sa heat energy sa halip na makarating sa mga consumer. Magiging init siya. Yun po yung magiging technical losses. So kailangan po natin i-upgrade natin yung mga infrastructures natin, yung mga capex requirement natin para ma-maintain natin, especially the voltage po ng ating linya. Kabilang naman sa non-technical losses ang pagnanakaw ng kuryente, illegal connections, at mga submeter na hindi nakarehistro sa distribution utility. Maaari din itong magmula sa mga delay sa paniningil at pangongolekta ng bayad mula sa mga customer. Ayon sa DOE, maaaring mabawasan ang losses na ito sa pamamagitan ng mas mahigpit na monitoring, automation processes, at paggamit ng advanced metering systems. Pero kakailanganin daw ng mga distribution utility ng sapat na capital expenditures o pondo para maisagawa ang mga pag-aayos at modernization. Nakikipag-ugnayan na raw ang ahensya sa Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration para pag-usapan sa lalong madaling panahon ang implementasyon ng panukala. We have to assess electric co-op to electric co-op. Mga 100 din sila, higit sa 100. And we have distribution utilities, yung mga private. So kada isa kasi kailangan yan isa-isahin. Because kung gusto mo tanggalin yung mga pilferage, pwede yan. Pero yung technical, kailangan ayusin yung mga capital outlay nila or infrastructures. Dagdag ng DOE, as high as 10% ang posibleng matitipid ng mga consumer pag tinanggal ang system loss charges sa electricity bill. Para sa isang Meralco customer na kumokonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan, aabot sa halos 3,000 pesos ang bayarin, batay sa rate na 14.83 pesos per kilowatt-hour. Kung bababa ng 5 to 10% ang per kilowatt-hour cost dahil sa system loss reform, tinatayang makakatipid ang isang consumer ng halos 300 pesos kada buwan. Nilinaw naman ni Secretary Garin, hindi mungkahi ni PBBM na tanggalin ang 12% VAT sa kabuuang electricity bill. Aniya, babawasan lang ang VAT sa system loss charge. Una na ring sinabi ni Global Tax Policy Expert Mon Abrea na anumang pagbabawas sa buwis ay dapat mabigyan ng alternatives para sa mawawalang revenues ng pamahalaan. Pag nag-improve yung collection sa VAT, then we can already propose the reduction of the rate, the exemption to some well-deserved sector or expenditures ng ating mga kababayan, lalo na yung sa kuryente. Babala niya, posibleng lumobo ang pangungutang ng gobyerno na sa huli ay mga taxpayer din ang sasalo. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.